Yan, live tayo. Good afternoon. Professional education ulit tayo. Prof. Ed. Okay. Tayo muna tayo sa iba. Prof. Ed tayo, Prof. Ed. Mga bagong questions naman. Good afternoon, good afternoon. May free time tayo ngayon, kaya live tayo ng Prof. Ed. Okay, may free time tayo ngayon. Tapos bukas, meron yata ako bukas na free time, umaga. Bukas, umaga. Thursday, tama, meron ako bukas na umaga. 9 o'clock. Okay, 9 o'clock bukas. Alright, let's start. Simulan natin. Simulan na natin to para matapos tayo. Question number 1 kaagad. Araw-araw, review ng konti-konti. Yung mga videos, mga short videos, panoorin nyo. Okay, kasi yung mga questions dun sa mga short videos na pinopost ko, galing din yun sa LET. Mga LET questions din yun. Hindi yun basta-basta mga videos lang na short videos. Sa mga LET questions din yun, pang civil service, pang licensure exam for teachers. Kaya dapat panoorin niyo yung mga short videos kasi lumalabas din yun sila sa LET. Okay? Sige, yan. Baka kasi akala nyo, videos lang yun, ha? Number 1, ayun. Which terms to the act of educating a child with special education needs partially in a special education classroom and partially in regular classroom? Ayun. So, pwede siya sa sa special education, partially, tsaka partially dun sa regular classroom. So, ibig sabihin, meron siyang yung mga magandang term ditong gamitin natin. Okay. Mga special ed na lang yan. Special education na. SPED. Okay, yung mga SPED. So, pwede pasalihin dun sa sa SPED class. Pwede rin sa mga regular class. So, ano ang tawag natin doon? Di ba kasi yung mga medyo may ayoko kasing banggitin yung may mga special needs. Ayan, special needs na lang. Yung mga special needs kasi, pinapasali na rin sila sa regular class. Okay, yung mga special needs. Anong tawag natin doon? Letter A, mainstreaming. Letter B, inclusion. Letter C, individualization. Letter D, head start. Sige, anong answer natin dyan? Sabi ni Queen, letter B daw. Inclusion daw. Inclusion. Letter B daw, inclusion, sabi ni Queen. Yung iba, sige, sumagot kayo. Huwag kayo matakot pagkamali. Kasi dito, practice pa naman to. Ayan na, yung mga may special needs. Okay, may mga special needs. Pinapasali na sila sa, siyempre, may special education classroom, tsaka dun sa regular classroom. Baka first time nyo pa to ma-encounter. Letter C naman, sabi ni Melody. Melody Salmasan, letter C. Individualization. Okay. Individualization, so individual. Letter B din, sabi ni Bin. Okay, sige. So, ang tamang sagot dyan is, tatandaan nyo. Baka si Mads, letter B. Letter B. Yan, hindi nyo pa siguro encounter to. Ang dami ng questions na mga ganito. Mainstreaming to, mainstreaming. Okay, letter A yan. Letter A ang answer dyan, mainstreaming. Bakit mainstreaming ang sagot dyan? Yes, good afternoon. Yun, si Frizy, letter A. Si Jelina, letter A. Mainstreaming talaga yan, ha? Yung mainstreaming kasi, ito na, The term for educating a child with special education needs partially in a special education and partially in regular classroom is mainstreaming. In mainstreaming, students with special needs
attend the general education classroom for specific academic and non-academic classes while also spending time in special education. So nakaka-attend sila dun sa mga regular classes tsaka dun sa mga special education classes. Mainstreaming ang tawag dyan. Okay, hindi siya inclusion ha, hindi siya inclusion. Baka kasi isipin nyo, inclusion siya. Oo, yan. So mainstreaming yan. O, tandaan nyo yan ha, mainstreaming. Partially dun sa regular, partially dun sa mga special needs na classes. O, SPED, okay, sa SPED. Ayan ha. So, hindi pa siguro ito na-encounter ng iba. So tatandaan nyo yan. Mainstreaming. Next question, number 2. Ayan. Number 2 question. It is good to give students challenging tasks, challenging and creative tasks because, bakit daw kailangan bigyan ng mga estudyante ng challenging tsaka creative task? Letter A, development is aided by stimulation. Yung mga development, dapat siyempre na-aided siya ng stimulation. Letter B, the development of individual is unique. Iba-iba kasi yung development natin, di ba? Yung iba may mga late bloomers, mga ganyan. Yung iba mabilis, yung iba average lang. Unique, iba-iba yung development natin. Letter C, development is effective by cultural changes. Cultural changes naman na sinasabi dito. Letter D, development is the individual's choice. Uy, choice pala ng individual yung development. Choice ng individual. Kung gusto mo ma-develop, ma-develop ka. Okay. Siyempre, ang development, inevitable kasi yan. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Hindi mo yan basta-basta choice. Ibig sabihin, mali na yung letter D kasi hindi choice yan eh. Yung development, hindi choice yung development. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Ayan na. Letter B, sabi ni Mads. Letter B, sabi ni Bin. Letter A naman kay ano to? Rohain? How do you pronounce your name? Rohain? O Rohain eh. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Sige. Napahirapan mo pa ako. Sige. Okay. Ruhal. Ruhal Gumro. Okay, letter A. Marilyn. Letter A. Development is aided by stimulation. Letter A, Julina Magdangal. Julina, walang dangal. Ayan, Julina Magdangal. Okay. Very good, 'di ba? So tamang sagot diyan is letter A, aided by stimulation kasi pag binigyan mo sila ng gawain, challenging, matcha-challenge talaga 'yan sila. So gagawa at gagawa 'yan. Hindi pwedeng walang dangal. Ay. Yung letter B, yung letter C kasi cultural changes, hindi naman pang cultural 'yan. Development pang cultural 'yan. Development cultural. The development is unique. Paano mo mai-stimulate yung mga bata, 'di ba? Siyempre bigyan mo silang challenging tsaka creative tasks. Okay, so very good. Tamang sagot is letter A. Ayan, letter A 'yan. Okay, development A, ito yung mga explanation nila. Aided by stimuli. This statement highlights the importance of providing stimulating and challenging tasks to students. Exposure to novel and engaging activities can enhance cognitive development and creativity. Yan, 'di ba? Yan, Cognitive development and creativity. Example yan ng development is aided by stimulation. Ito naman, individual is unique, recognizing the individual has their own unique learning path. Yun nga, magkakaiba kasi tayo ng learning path. Yung iba mabilis matuto, iba mabagal. Okay, so hindi to pwede dun sa ano. Tapos, ito naman, letter C naman, di ba? Effective cultural naman kasi to. Di ba? However, fostering creativity can indeed intervene by cultural factors. So, cultural factors naman kasi yan. Choice naman, siyempre, lagi yung tatandaan, hindi naman choice yung development. Okay. Hindi choice yan, mangyayari yan. So, pwede siyang option A, pwedeng option D, kaya lang, hindi nga siya choice kasi wala kang choice dyan. So, development is aided by stimulation is more accurate. Ayan. So, more accurate yung aided by stimulation. So, very good dun sa mga tumama ang sagot ha. Oo, yan. Importante matuto. Okay, good job sa mga nakatama. Yung mga nagkamali, okay lang yan. Basta natuto. So, lagi nyo i-analyze unang-una yung question. Pagkatapos sa question, yung answers naman ang i-analyze nyo. Ganyan talaga sa Prof. Ed. Number 3, the process of one's thinking to develop critical thinking is known as thinking to develop critical thinking. So, ano yan? Is known as thinking to develop critical thinking.
What's the answer? Letter A, metacognition. Letter B, hypothesizing. Letter C, reflection. Letter D, meditation. Lagyan nyo ng number para hindi ako malito. Sabi ni Queen, letter A. Si Bean, A. Julina, Mads, Pricey, A. Oo, di ba? Letter A yung mga sagot nila. Akala mo naman tama. Ayan. Joke lang. Marilyn, letter A. Okay, Marilyn, letter A. Malakas loob nito mag-A Wala kayo dyan ha. Letter A sagot nyo. Okay, so siyempre, thinking, to develop critical thinking is metacognition. Of course. Okay, the answer is metacognition. Very good. Ayan. So, what's metacognition? Yan yung binigyan niya. Ayan. So, metacognition, the process that contributes to the development of critical thinking is known as metacognition. Develop critical thinking, ha? So, metacognition. Aware of one's thinking processes and understanding oneself as a thinker and learner. Ayan. So, correct answer is letter A. Metacognition. Very good. Next question agad. Number 4. Number 4 ka agad. Good job. Good job. Diagnostic test. Oo, nakakaantok talaga yan. Kaya dapat pagtiyagaan nyo ha. Lalo na pag nasa actual lot naman kasi kayo. Hindi ka aantukin yan kasi hindi ka aantukin yan kasi kakabahan ka so hindi ka aantukin. Sa actual lot, hindi ka aantukin, kakabahan ka kasi. So mawawala antok mo. Kahit pagod ka, mawawala rin pagod mo. Siguro aantukin ka yan mga hapon na eh. Pero yung utak mo gising pa rin. Antok na yung katawan mo pero yung utak mo gising pa rin. Number 4. It is an intensive investigation of a particular individual, institution, community, or any group considered as a unit, which includes the development, adjustment, remedial, or corrective procedures that suitably follow diagnosis of the causes of maladjustment or of favorable behaviors. Ayan. Anong sagot nyo dyan? Nalito kayo dito, no? Letter A, experimental. Letter B, descriptive. C, historical. D, case study. Ayan. Keywords ka agad, ha? Keywords ka agad. Keywords. Sige nga, anong keywords natin dyan? What's your what are our keywords here? Number 5. Number 4. Number 4 pa tayo, Marilyn. Still at number 4. So, Pricey, letter A. Ruhal, letter A. Marilyn, D. Lexil, D. Okay, D. Jelena, letter D. Patricia, letter D. Keywords, ha? Keywords. Okay, Bin, letter D. Si Pricey tsaka si Rohal ang letter A. Letter D din kay Marilyn yan. Marilyn, letter D. Lagi yung tatandaan, keywords ka agad kayo. Anong keywords natin dyan? Ito na, ha? Particular individual. Kasi yung particular individual mo kasi dyan, pwede rin yan sa descriptive, pwede rin yan sa experimental. Kaya lang, ang sabi, intensive investigation. Ayan, ayan ang sabi, intensive investigation ang sabi, di ba? Intensive na. Investigation pa. Malupitang investigasyon. So, ano yan? Di ba? Malupitang investigasyon yan, Intensive investigation, Yan ang keywords mo dyan. So, definitely, the answer will be letter D, case study. Case study yan. Intensive investigation ang keywords natin. Ayan, Hindi naman investigation, mag-experiment ka, di ba? Hindi yan investigation yung experimental. Okay, so tandaan ha. So, keywords ka agad. Intensive investigation. Ayan, so, line with us. A case study involves an intensive, systematic investigation of a single individual, group, community, or another unit. Ayan na, Nandiyan na yung explanation. Nandiyan na yung definition. Hindi na kailangan i-explain. Definition na yan ng case study,
So, klaro yan ha. So, intensive, systematic investigation. Yun. So, case study siya. Number 5. Which of the following tests is used as a basis in giving grades or rating? Giving grades or rating daw. Alin daw dyan yung basis natin? Pag nagbigay tayo ng mga grades or rating. Mastery, formative, summative, or post-test? Sige nga. Grades or rating ha? Grades or rating. Letter C, letter C. Letter C daw, sabi nila. Letter C. Wala kayo dyan. Letter C sagot nyo. Letter C. Letter C. Ayan, letter C ang mga sagot. Letter C ang mga sagot. Ayan, okay, letter C. Okay, ayan. So, ano bang basis natin para magbigay ng grades? Yung formative kasi, lagi yung tatandaan, yung formative, okay, ayan, ano ba yan? Wala yung screen, teka lang. Ayun, ayun. Okay, yung formative kasi, tandaan nyo, yung formative nga, hindi nga yan sinasama sa grading eh. Okay, yung mga quizzes na ganyan. Oo, pwede mo silang graduhan, pero yung sa card nila talaga, dapat hindi kasama yung mga quizzes doon. Okay, so ang tamang sagot dyan is summative. Okay, mga periodical. Ayan, periodical test, mga summative. Okay, very good. Ayan, periodical. During kasi yung formative. Ayan ha, so ang answer is summative. Yung mga periodical test, summative yan. Okay, good job. So alam nyo naman yan. Alright, very good. Next, unlike formative assessment, which is ongoing learning process. Ayan, during the learning process. Overall achievement, so yung summative. Ito lang, lagi yan, tatandaan nyo. Okay, basta mga overall achievement, summative na yon. Okay, very good, very good. Next, it is the process of judging an attribute based on certain goals or standard. Madali lang to. Hindi na kailangan ng explanation niya, madali lang yan, ha. Number 6, napakadali na number 6, oh. Judging an attribute based on certain goals or standards. Anong sagot nyo dyan? Judging an attribute. Attributes ang sabi dyan, based on certain goals or standards. Yan. Process. Sige nga, ano mga sagot nyo? Patingin ang mga answers ninyo. Si Myla late. Okay. The late Myla Calyada. Okay. Based on certain goals or standards. Sabi dyan, based on certain goals or standards. Ayan, sige. Sagot muna. Nahuli si Myla, ayan. Judging. Judging, di ba? Certain goals based on okay. Letter C, evaluating. Rene, relate si Rene. The late Rene, ayan. The late Rene. Attribute, based on attribute kasi yan, ha? Sabi dyan, ha? Attribute. So, anong sagot nyo dyan? Process. Okay. Ay, nako. Kasi ito, attribute based kasi siya. Okay, attribute based. So, marami tayong mga attribute based eh. Okay. Ayan, so wala nang mga sagot. Wala na. Letter C, letter C, letter C. Kasi sabi diyan, based on, hindi kasi pwedeng counseling yan, di ba? So, hindi pwede bawal. Bawal talaga, mali talaga yung counseling diyan. Ay, nako, ayan, wala na naman, nawawala kasi yung screen ko. Okay, teka lang. Ano ba yan?
Ayun, ito nawala kasi yung screen ko na naman. Ayun, okay. Alright, so hindi pwedeng counseling, magka-counsel ka diyan, 'di ba? Yan. Tapos judging, tapos counseling. Oh, an attribute based on certain goals. May certain goals ka tsaka standards. Okay, may certain goals ka tsaka standards. Ayan. So, tamang sagot is evaluating. So, mag-evaluate ka, 'di ba? Oh, judging, evaluating. Ayan, very good. Good. Madali lang 'to, hindi na kailangan explanation 'yan. Number 7, which of the following criteria is the most important test construction? Ayan, maganda 'tong question na 'to, ha. Napakaganda ng question na 'to. Napakalaki ng possibility na lumabas yung ganitong klaseng question, no? Pero iba man yung construction ng question, pero most likely, halos ganyan talaga. Mga ganito yung mga question sa sa Prof Ed. Sige. Anong sagot nyo dyan? Which of the following criteria is the most important? Most important ang sabi, ha? So, ibig sabihin, importante lahat yan. Ang tinatanong is most important. Yung most important. So, letter A, preparation of table of specification. May table of specification na, di ba? Items must jibe with the objectives. Arrange events in occurrence. The stem should contain the central problem. Ayan. Okay. Anong tamang sagot nyo dyan? Sige. Anong mga answers? Tingnan natin. Tingnan natin ang mga sagot nila. Ay, ano ba to? Test 47. Okay. Letter A, Mads. Letter A. Number 7 na tayo. Number 7 tayo, ha? Letter A, letter A, letter D. Kay Lynn, Jean, letter D. Kay Joyce, letter A. Table of specification. Ayan. Test construction. Okay, test construction. Letter A tsaka letter D lang yung mga sagot nila, Letter A tsaka D lang. Sige nga. Tingnan nga natin yung mga sagot nyo. Yung iba. TOS, table of specification. Table of specification ng mga answers. Karamihang sagot, mga table of specifications talaga. Sigurado kayo dyan, ha? Table of specification, ha? Okay. Okay. Criteria ang question natin dito, ha? Which of the following criteria is the most important in test construction? So, gagawa ka ng test. Preparation of table. Kasi yung table of specification, nandun na talaga yung table of specification. Ha? Paggawa mo, yung pa lang sa yung pa lang sa mga discussions mo, target mo na doon yung table of specifications. Kasama na talaga yung table of specifications. Okay? Kasama na yung table of specification doon. Kasi pag nagdi-discuss ka, lahat ng mga discussions mo, naka-target yun sa table of specifications. Pag naggumawa ka ng test, So, kasama na talaga yan. Given na yung table of specifications dyan. Given na yan lagi, ha? Automatic na talaga yung table of specifications. Ayan. So, anong tamang sagot nyo dyan? Ha? Teka lang, nawala na naman. Nawawala-wala kasi itong ko. Nawawala-wala itong screen ko. Ano ba yan? Ayun, okay. Ayan, alright. Ayan na. So, correct answer is, syempre, halimbawa, pag gumawa ka ng quiz, gumawa ka ng test, Kasi pag gumawa ka ng test, hindi mo naman kailangan ng quiz, gumawa ka ng quiz, hindi mo naman kailangan ng table of specifications. So, kasi, based na kasi yun sa ginawa mong lessons, di ba? Yung kasama, sabi ko nga, kasama na yun dun sa
TUS mo kasi yung mga lessons mo nandun na yun sa kasama na yun, eh, magkasama kasi ang TUS tsaka yung lessons mo. So, pag gumawa ka ng quiz, ano ba yung goal mo, 'di ba? Ano yung goal mo? Oh. So, isang tamang sagot diyan is letter B. Items must jibe with the objectives. Yung mga questions mo dapat kasama dun sa target mo na anong gusto mong makuha sa mga students mo. Okay, ano yung dapat na makuha mo sa mga students mo? Ayan, no? Alignment with objectives. Ensuring that test items align with learning objectives is crucial. O, ano ba yung gusto mo na masiguro na natutunan ng mga estudyante mo? Yun ang i-question mo. Yun ang ilalagay mo sa question mo. Baka mamaya kasi, nandun nga sa table of specifications, pero less important naman yung nasa questions mo. Tatandaan nyo yan, ha? O, hindi naman yun talaga yung gusto mong matutunan ng mga estudyante mo kasi nandun nga siya sa TUS. O, nasa TUS nga siya. Pero hindi naman talaga yun ang gusto mong matutunan ng mga estudyante mo. Halimbawa, halimbawa, halimbawa yung let. Kaya magtataka kayo sa let, ha? Yung let, example, yung let, ha? O, yung let, may TUS yan. May TUS, kaya lang, hindi kasi nasusunod yan TUS dyan. Okay. Okay, yan ang tatandaan nyo. May TUS yan, pero hindi nasusunod yung TUS. Hindi nasusunod yan. Baka akala nyo nasusunod yan, ha? Ang dami mga questions dyan na matataka ka kung saan nila kinuha. O parang ganun lang yan. Hindi naka-align sa talagang objectives na Okay. Ano ba yung gusto mo na talagang matutunan ng estudyante mo? Yun talaga yung dapat pag gumawa ka ng test. Okay? Okay. O diyan sa let, yun, pagdating nyo sa actual, matatawa ka dyan sa let. Kasi, may mga questions doon na parang wala, hindi kasama sa TOS. Okay, masyasya kayo. Lalo na sa major. Okay, lalo na sa major. O, ayan ha. O, next, question number 8. Which of the following type of test is not advisable to be used as diagnostic test? O, ito na yung nasabi ni Bin. Ayan na Bin, o, diagnostic test. Hindi daw dyan kasali para sa diagnostic test. Okay? O, hindi kasali ha sa, hindi dapat, ayun o, not advisable. So, dapat tingnan nyo kaagad yung not advisable. Not advisable ang sabi dyan. O, tingnan natin yung mga sagot nila. O, sagot. Letter B. Kay Mads. Letter D kay Fricy. O, letter A, letter D naman kay Julia. Ayan, nandito si Julia. Letter D daw. Diagnostic test. Okay. Sige, tingnan natin. O, yung iba, sagot na kayo. Kaya matakot magkamali. O, walang sagot yung iba. Kunti lang sumagot. Si Fricy lang, si Mads, si Julia. Susceptible kasi to guessing ang true or false. Okay. Okay, di ba true or false? Susceptible daw to guessing yung true or false kasi. Okay. Susceptible daw yung true or false sa guessing. Posible, posible talaga 'yan na pang-guessing yung ano, true or false, 'di ba? Kaya lang, ito tatandaan niyo sa true or false kasi, pwede kang maraming topic na ilagay. Sa true or false, pwede kang maraming topic na ilagay. Ngayon, ang question ko, sa essay ba, marami ka bang topic na mabibigay? O, ayan na ha. Sige, isipin nyo. Yung essay, marami ka bang topic dyan sa essay na mabibigay sa mga estudyante mo kapag nagpa-test ka ng essay? Essay yan ha. So, ibig sabihin, isang topic lang talaga yan kasi essay yan eh. So, hindi mo malalaman yung yan. Okay, di ba? Kasi essay siya. So, isang topic lang kapag essay. Oh, hindi mo malalaman. So, essays ang sagot dyan. Ayan, oh. In education, a type of test that diagnose students' depth knowledge of and clarify misconceptions.
Papaano mo malalaman yan, eh, isang topic lang naman mabibigay mo sa kanila sa essay tapos magsusulat na sila dun about sa topic. So, hindi mo talaga malalaman yung knowledge ng estudyante mo kasi essay lang siya, eh, 'di ba? Kapag essay pa, opinion pa kapag essay, o wala kang makukuha dun kasi opinion ang essay, eh, opinionated siya, eh. So the type of test not advisable to be used as diagnostic test is essays. Essays can be time-consuming to grade and may not provide specific diagnostic information. Oh, ayan, oh. Hindi siya makabibigay kasi nga opinionated kasi ang mga essays. Oh, 'di ba? Oh, opinionated 'yan. Oh, hindi mo malalaman kasi opinionated kasi yung mga essays. Ayan, toinks na. Na-toinks na tuloy yan. Okay. Oh, 'di ba? Ayan, oh, so ayan, oh, strength ayan nga nandito na yung ano, yung diagnostic test, strengths and weaknesses talaga 'yan, oh. Knowledge gaps and learning no 'yan, strengths and weaknesses. Eh, kapag essay, oh, subjective nga, kaya nga kasi nga opinionated siya, subjective, opinionated kasi. Okay, so opinionated kasi, so hindi mo malalaman talaga yung strength tsaka weakness ng estudyante mo. Kasi puno ng opinion yun, subjective kasi siya. Okay, so essay ang not advisable. Okay lang yan, marami kang mali ha. Dito pero dun sa actual wag mong damihan. Lagot ka diyan 'pag dinamihan mo. Lagot ka 'pag dinamihan mo, wag mong damihan. Okay, next number 9. How do you judge the book? Ay, how judge the book naman. Okay, how do you judge the teaching style of a teacher who provides feedback to students, analyzing their work and diagnosing errors? So nag-a-analyze siya sa trabaho at saka nagda-diagnose siya sa errors. Aba, dina-diagnose niya yung errors, 'di ba? Anong ibig sabihin dina-diagnose? Ano 'yan, dinodoktoran? Dinodoktoran. Okay? Nagpo-provide naman siya ng feedback, ayan, oh. Teaching style of teacher who provides feedback to students, tapos nag-a-analyze ng mga trabaho ng, yan, their work, and of course, nagda-diagnose ng errors. O eto, mali mo 'to, bakit? O yan, ganyan, o 'di ba? Tinuturuan mo yung estudyante mo, mali 'to ha, o mali 'to, o ganyan. O, bakit mali yan? O, yung answer, uy, maliit lang yung score mo kasi ito, ang daming mo mali dito. Ito, tingnan mo 'to, oh. Ayan, mali 'to kasi ganyan, oh. Ganyan ang ginagawa ng teacher niya. So, anong klaseng teacher 'yon? Inspiratory, oh, very inspirational si teacher. Programmatic, may program siyang na sinusunod. Explanatory, nag-e-explain si teacher. Or the interactive. O, 'di ba? Naglalag, parang sa'yo lang siguro. Parang sa'yo lang siguro. Hindi, joke lang. Sige. Ayan, so letter D. Letter D, sabi ni Pricey. Si Sophia. Sophia, letter, anong sagot niya? Nawala, ayan. Charity, ayan. Charity institution, letter C. Kay Rosemar, letter C. Ayan, letter C ang mga sagot nila. Sigurado kayo dyan ha, letter C ha. Kasi, di ba, Ay, sige. Mamaya na nga, sige na nga. Sige, mag-answer nga muna kayo. Answer muna kayo, sige. Puro kayo kalokohan eh. Puro kayo kalokohan. Sige, answer. Answer muna. Letter C kay Joycel. Rosemar, letter C. Di ba, letter C ang sagot nila, explanatory. Explanatory. Okay, so, eh, kasi nag-a-analyze siya. Tapos, nag-explain siya, nagbibigay siya ng feedback, so explanatory. Siyempre, hindi explanatory yan. Nakikita nyo kasi. Niloloko nyo naman ako. Yan, sige. So, ang tamang sagot dyan is, si Kira naman, nag-letter A, inspiratory. Kasi nakaka-inspire. Provides feedback, pero ayan provides feedback to students, pero sabi niya, analyzing their work, tapos nagda-diagnose pa ng errors. So, interactive siya na teacher. Bakit? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, oy, bakit ganito lang ang score mo? Mababa ang score mo. Tingnan mo, ang dami mong mali. Dito ka nagkamali, ang dami mong mali dito. Bakit mali to? Kasi, ayan, nag-a-analyze na kayo, di ba, ng mga trabaho ng mga students mo. So, letter D ang tama. Interactive siya na teacher. Okay, ano ba yan? Ayan, wala na pala yan. Interactive na teacher yan ha, hindi explanatory. Wala namang explanatory na teacher. Inspiratory.
Explanatory, inspiratory na inspirational. Okay. So letter D, interactive ang teacher. Interactive. Okay. Number 10. Teacher Leo avoids drills out of context. Drills out of context. Kasi pag lagi ka na lang, parang ano siya, parang rote memorization, mga drills lang, ganun. Okay? She gives real world math problems for students to drill on. Mas maganda tong sa kanya kasi real world math problems. Teacher Lil is very much convinced of which principle of learning. Ayan. So ayaw niya nung mga base lang dun sa libro. Ha? Out of context, yung base lang sa libro. Ayan. Ayaw niya nung mga ganun. Oh. Nakabase lang sa libro yung mga drills niya. Gusto niya yung real world math problems. Yun ang gusto niya. 'Di ba mas maganda 'yan kasi real world math problems. Okay? Ayan. Okay. Number 10. Letter C kay Frizy. Real world to ha, real world. Mas maganda 'yun sa kanya, 'di ba? Kasi yung mga drills out of context lang, rote memorization 'yan lang 'yan eh. Hanggang repetition lang 'yan, repetition. Mga rote memorization, mga repetition lang, redundancy. Paulit-ulit, 'di ba? Yung sa kanya iba, mas maganda 'yun sa kanya kasi real world math problems ang ginagamit niya. Sige nga. Maganda maganda 'di ba? Magandang discussion natin ngayon, oh. Okay. So ang sagot ni John Ezekiel is letter B. Kimberly letter C, kay Nelmar letter C, kay Frizy letter C. Yung iba? Yung iba kay Irish letter C. Ayan, letter C mga sagot nila. Alam mo naman tama. Ay, hindi, joke lang. Hindi pa naman natin, i-discuss pa naman natin yan. Yung iba. Irish letter C. Yung iba, walang sagot. Nag-a-analyze pa? Analyze lang ng analyze. Analyze lang, analyze. Real world, ang sabi niya, di ba? Effective learning begins with setting clear expectations and outcomes. Wala namang sinabi niya kasi real world naman ang binanggit di ba? Real world ang binanggit. Learning is an active process. Active process naman talaga yung learning. Pero ang sinasabi dyan, real world. Letter C, the discovery of the personal meaning of ideas. Letter D, learning is a cooperative and collaborative process. Di ba? Ano yan? Magkukopyahan kayo? Magkukopyahan kayo. Okay, Julina, letter C. Okay. Myla, letter C. Magkukopyahan kayo, cooperative and collaborative process. Real math problems, tapos magkukopyahan kayo. So, ang tamang sagot, very good. So, ang tamang sagot is letter C yan. Para ma-appreciate mo talaga, 'di ba? Ma-appreciate mo. 'Yan ang talagang ginagamit ni Teacher Lil, real world math problems para ma-appreciate mo. Okay? Personal meaning of ideas, personal meaning para ma-appreciate mo. Ganun pala talaga 'yan. Okay? Yan ha. So, good job. By providing real world math problems, she encourages students to connect their learning to practical applications and find personal relevance in the material. Tama, 'di ba? Very good. Next question, number 11. In this FS course, FS students are required to observe, analyze, and reflect on actual class proceedings with description of the pedagogical approach of K-12 as cited in the K-12 law is observed in the conduct of FS course. Ano yan? Ano yan? Sige. Okay, FS course yan ha, FS course. Ano ba yung FS? FS. FS. Baka sabi mo, FS, financial statements. Financial statements A. FS, financial statements. Financial statements. Okay. Okay? FS, for sure. For sure. FS, field study. FS, for sure. Di ba? For sure lang, FS. FS. FS, for sure. Yeah. Ano daw yan? Sige, developmentally appropriate, reflective, inclusive, inquiry-based. Anong tamang sagot natin dyan? Sige nga. Tingnan natin ang mga answer na number 11.
Oh, maganda tong question na to, ha? Okay. Magandang question to. Required to observe, analyze, and reflect on actual class proceedings with description of the pedagogical approach of K to 12 as cited in the K to 12 law is observed in the conduct of FS course. Ano yan? FS course. Answer? Sige nga, patingin nga ng mga answer. Wala silang mga answer. Wala silang answer. Wala silang answer. Lagot, lagot. Lagot, wala silang answer dyan. Mahirapan ba? Ha? Mahirap ba yan? So, ang tamang sagot is? Marami kasing, FS. Baka nahirapan pa kayo FS. For sure. Pedagogical. Pedagogical, ha? So, ang tamang sagot dito is inclusive. Letter C. Kasama, di ba? Inclusive yan. Very good. Si Kimberly tsaka si Giselle. Yan. Kimberly and Giselle. So, inclusive. In the context of the field study course, the pedagogical approach of K to 12 as cited in the K to 12 law is inclusive. So, lagi yung tatandaan, ha? Inclusive yan. Okay, this means that field study students are encouraged to consider diverse learners and create an inclusive learning environment. Ito lang tatandaan nyo, kapag mga FS courses yan, inclusive talaga yan. Okay, so tandaan nyo na yan, ha, kapag FS courses, inclusive siya sa letter C. Very good. Next question, number 12. Good teaching goes beyond recall of information. So what must teacher do? Yung good teaching daw, hindi lang daw basta-basta pag-recall ng information. So ano dapat gawin ng teacher? Kung kayo na mga teacher, anong dapat yung gawin? Ano dapat yung gawin? Kapag kayo yung teacher nito, hindi lang siya dapat basta mag-recall ng information eh. So anong dapat gawin pala ng teacher? Use multisensory aids to teaching. Multisensory, so ibig sabihin, ginagamit mo yung hearing, 'di ba? Hearing, touching, mga ganyan. Make students connect facts learned to form concepts and abstractions. Teach for test purpose only. Magti-teach ka lang para makapag-exam. Teach to test. Teach as many facts as you can. Okay, so madali lang to. Madali lang yung question, di ba? Self-explanatory yung question. Napakadali lang. Letter B, sabi ni si Nelmar, letter B. Si Giselle, letter B. Ayan, mga letter B ang mga sagot nila. Akala mo naman tama. Ayan, kay John Ezekiel, letter B. Ayan. Letter B. Sabi nila, letter B daw. Sure kayo dyan, ha? Letter B, ha? Sure na ba yan? Okay, sa letter B. Siyempre, di ba self-explanatory? Letter B ang tamang sagot. Hindi lang siya basta mag-recall ng mga information. Ito, para sa test lang. Magtiteach ka lang para mag-test. Letter A, mali na rin. Letter B, di mali na rin. So, dapat letter B talaga ang tamang sagot. Isa lang napaka-appropriate dyan, letter B lang. Okay, encourage students to synthesize information, analyze relationships, and create mental models, foster critical thinking. Yan, maganda, oh. Diba, nagfo-foster talaga siya ng critical thinking. Okay, letter B, very good. Next question, number 13. Alam nyo, napakarami ng slides na to. Kung nakikita nyo, yan, 463 slides yan. Sobrang dami yan. So, 463 slides yan. Ubusin nyo 463. Ubusin nyo. Ubusin nyo 463 slides. Sige. Next question tayo. Pag naubos natin to, mga siguro, imposibleng bumagsak pa kayo yan, di ba? Imposibleng bumagsak pa kayo yan sa sa Prof Ed. 40% pa naman to sa mga secondary, tapos 60% sa mga elementary education. Pag natapos natin to lahat, imposibleng bumagsak pa kayo.
Next, number 13. Number 13, Rosemar, letter D. Diarona, letter D. Queen, letter D. Sophia, letter C. All are responsibilities of the Learning Resource Audiovisual Education Technology Center of a school except, except daw ha, except, hindi niya responsibility. So, except eh. So, letter D, letter C naman ang kay Sophia, letter D kay Nelmar. Okay. Letter D kay Bin. Ayan. Except ang sabi ha, except. Hindi niya responsibility. Kimberly, letter D kay Kimberly. Ayan. Ayan si Kimberly, letter D daw, sabi niya. Kay sino to? Si Agsnel. Ayan. Letter B. Letter B naman sa kanya, kay Julina, letter D. Okay, sige, tingnan natin. Kasi may iba-ibang mga sagot eh. May iba-iba kayong mga sagot. May sumagot ng letter B. Tapos, may sumagot din ng letter C, di ba? Kakaiba ng sagot. May sumagot ng letter B, letter C, pero may letter, yan, may letter C. Pero karamihan naman letter D. Ayan, so very good. Ang tamang sagot dyan, letter D, kasi hindi nga niya trabaho eh, hindi niya responsibility. Conduct training for the teachers on how to use technology tools, di ba? So, trabaho niya yan. Make available, trabaho niya rin yan, technology yan. Work with teachers in producing instructional, trabaho niya pa rin yan. Accomplish, ito na, napaka-self-explanatory naman ng letter D. Napaka-self-explanatory ng letter D. Tignan nyo, accomplish the student's technology. Ikaw ang gagawa ng technology project ng estudyante. Trabaho ba yan nila? Sila ang gagawa ng project ng estudyante. Di ba self-explanatory? Hindi nila trabaho yan. O di, swerte naman ng estudyante mo. Di lang gumawa. Okay, so very good, letter D. Ayan. So, hindi trabaho yun ng, yan itong mga trabaho nila, Ayan. Yan ang mga trabaho ng Learning Resource Audio-Visual Education Technology Center. Yan. Ito yung mga trabaho nila. Yung tatlong binanggit kanina, yung ABC, yan ang trabaho nila except yung letter D. Hindi kasama yung letter D. Okay? Very good. Kaya lang may nagkamali pa rin doon. Yung letter B kasi, self-explanatory na kasi yun eh, yung letter D eh. Nagkamali pa rin kayo doon, self-explanatory na yun ha. Ito, number 14. Teacher being encouraged. Dapat mali pala to, encourages dapat yan, mali pa. Teacher encourages her students to make the intended learning outcomes their own daw, and explain that she expected them to monitor now and then their own progress toward the intended learning outcome and act accordingly. Maganda tong question na to. Di ba? Tapos, in which level of processing will Teacher Bin's, Teacher Bin na to, Teacher Bin pala to, hindi pala Bing. Teacher Bin. Students act. Ayan. So, saan daw ng level ng processing yung mga estudyante niya mag-a-act? Kasi yung mga estudyante niya, okay, in-explain niya sa mga student niya na monitor niya yung mga progress ng mga estudyante niya. Okay? And toward the intended learning outcome. Dapat yung mga estudyante niya mag-act accordingly din. Diba? Kasi syempre, i-monitor sila eh. Di ba? So, mag-a-act accordingly yung mga estudyante mo. Ikaw ba, i-monitor ka, hindi ka mag-a-act accordingly. Mag-a-act accordingly ka talaga, di ba? Kasi i-monitor ka mag-a-act accordingly ka dyan. Self-system, ayan, self-system. Metacognitive system, cognitive or between cognitive and metacognitive system. Ano bang tamang sagot dyan? Di ba? Siyempre, mag-a-analyze ka. Kung ikaw ang i-monitor, di ba? Mag-iisip ka kaagad. Naku po. Naku po. May monitor pala kami. Naku po, lagot. May monitor pala kayo. Di ba? So, mapapaisip ka talaga. Mapapaisip ka dyan. Mapaisip ka. Pag napaisip ka, ibig sabihin, pag napaisip ka, ibig sabihin, ayan, si Bernard, ayan. Ano ibig sabihin yan? Pag napaisip ka na, mapapaisip ka, di ba? Sabi ni Giselle, letter B. Okay, letter B daw, sabi ni Giselle. Ayan. Yung iba, nag-iisip pa yung iba. Sige.
Mapapaisip din kayo. Ayan, mapapaisip din kayo dyan. Mapapaisip din kayo dyan. Sige nga. Uy, August 7 na pala ngayon. Malapit na pala. Naku po eh. Less than 2 months na lang ha. Less than 2 months na lang. Isipin nyo, pag nag-attend ng mga live sessions, di ba? Tapos pagdating na actual, madali na lang yan. Oo, ito na. Nag-arrange kasi ako ng schedule, Mary Claire. Thinking and understanding. Ayan, very good. Tama. Thinking and understanding. Tama yan. Ang tanong na lang, ano yung sagot? Mabel, ayan. Tama yan. Thinking and understanding. Thinking about thinking. Tama din yan. Thinking and thinking. Tama din yan. Di ba? Very good. Ang tanong, anong sagot? Tanong, anong sagot? Metacognitive. Di ba mapapaisip ka talaga? So, metacognitive system. Yung estudyante mo, nasa level ng metacognitive system. Kasi isipin mo, monitor pala sila, di ba? Kung ano yung natutunan nila, monitor sila. So, very good ha, metacognitive system. Yan. Pag na-analyze nyo yung question, madali na yung masasagutan. Pag naintindihan nyo yung question, madaling sagutan ang Prof. Ed. So, teacher being students will act at the metacognitive level. This involves monitoring their own learning progress and adjusting. Mag-a-adjust na sila kasi minomonitor, di ba? So, mag-a-adjust talaga sila. According to achieve the intended learning outcomes. Di ba? Monitor ba naman? So, syempre, mag-a-adjust ka. So, metacognitive. Very good. Next question, number 15. So, bukas, umaga tayo bukas ha. Pwede rin siguro. Titingnan ko lang kung kaya ng hapon din. Kung kaya ng hapon. Okay. Pero mga 9 a.m. Magla-live ako 9 a.m. bukas. 9 a.m. bukas. Okay? So, yan. The more senses that are involved, yan. The more and better the learning. Tama. Diba? Tama. Which practice is aligned with this principle? The more senses that are involved, the more and the better the learning. Diba? Pag marami kang ginagamit ng mga senses, mas marami kang matututunan. Mas mabilis ang pag-learning mo. Anong sagot dyan? Invite parents as resource speakers. Diba? Invite parents. Tapos senses. Diba? Baka naman kasi makikita mo naman yung parents, makikita mo. So senses pa rin, diba? Sight. Sight. Sabi ni Julie's Bake Shop. May-ari ng Julie's Bake Shop to. Letter B daw. Giselle naman, letter B. Ayan. Bring students to field trips with consent of school and parents. Dadali mo sila sa field trips. Ayan. Employ cooperative learning. Teaching using mostly verbal symbol. Wala na. Verbal ka na lang. Verbal symbol. Hindi na siya mga senses. Bring students to field trips daw. Yan. Bring students to field trips. Yan ang sabi nila. Okay. Letter B ang mga answers nila. Letter B. Bring students to field trips. Yan, letter B. Letter B nga ba ang sagot? Ayan, si Bingbing. Ayan, Bingbing. Yes, Bingbing. Bingbing Purissima Fantilaga. Okay, taga saan ka, Bingbing? Anong major mo? May major ka ba or generalist ka? Sige, baka generalist to si Bingbing. Okay? Bingbing. Answer is, sigurado kayo, letter B ha? Letter B ba? Letter C. Hindi yan letter B. Letter C yan. Bakit nagtataka kayo? Bakit mali ang letter B? Kasi, unang-una, yung letter B kasi, umbrella na yan ng letter C. Okay? Tingnan nyo, yung employee cooperative learning, kasama na kasi yan dito sa letter C ang B. Part na yan. Cooperative learning yan eh. Pag dinala mo sila sa field trip, cooperative learning yan. Kasama silang lahat. Cooperative learning, naka-umbrella kasi yan. Hindi nyo kasi tinignan ng mabuti. Tingnan nyo ha, yung letter B, umbrella siya ng letter C. Naka-umbrella yan. Part yan ng letter C.
Pwede mong gawing example, nabudol. Yung letter B kasi pwede mong gawing example ng letter C. Example siya ng letter C. Tandaan na, yung letter B, example lang siya ng letter B. Naka-umbrella kasi yan. Okay, umbrella. Nabudol kayo, di ba yan, no? Principle and words. Letter C, employ ka. When students actively participate in learning activities, they engage multiple senses, di ba? Collaborate with peers and benefit from diverse perspectives, enhancing their overall learning experience. Umbrella lang kasi yung letter B eh. Umbrella lang. Nabudol. Oo, naka-umbrella kasi siya. Okay? The more the merrier. Okay. Pwede mo siyang gawing example. Pwede mo siyang gawing example. Okay, no? The GG sila doon, GG. Okay, number. Unified. Mali lahat. Unified kayo. Mali lahat. Ayan, mali lahat. Next number. Number 16. A school's academic coordinator has been found to engage in gambling. Ay, parang na-discuss ito last time din. Oo, na-discuss na. Hindi. Lang yato si Mary. Hindi daw lahat ng mahaba masarap. Sira ulo. Okay. Ala. Ay, nako. Yan, tama naman. Tama naman. Tama. Papatawa ka na lang dito si ano, sabi ni sabi ni Maricar, hindi lahat ng mahaba masarap. So ito na parang na-discuss ko na to last time nung nag-live din ako ito. Madali lang to, 'di ba, self-explanatory na to. A school's academic coordinator has been found to engage in gambling, sugarol, which has caused him to absent most of the taga-absent siya lagi. Can his certificate of registration as a teacher be revoked? Natawa sila sa sinabi mo, Maricar. Alaya ka, Maricar. Ayan. Mababan tayo nito. Hindi, joke lang. Ayan ha. So ano daw? Pwede ba daw ma-revoke yung ano niya? Yung lisensya niya? Certificate of registration niya? Siyempre, lisensya niya yan. Mari-revoke ba yun? Letter C. Self-explanatory. Madali lang to, number 16. Napakadali lang nito. Pero common question din to sa ano ha? Sa LET. Itong mga questions ko dito, mas mahirap to sa LET. Tatandaan nyo, mas mahirap to sa LET. Kaya nga, pag take nyo ng actual LET, madali na lang ang LET kasi dito, mahirap. Sinasanay ko na kayo sa mahirap para pagdating sa actual, madali na lang yung actual. Okay? Para pagdating sa actual, madali na lang siya. Ayan ha. Tapos yung mga short videos dito sa ano ko, sa Facebook page ko, panoorin nyo yun kasi mga pang general education yung mga questions na yun. Hindi yan yung basta video-video lang. Mga questions din yun sa LET. Okay, questions sa LET yung lumalabas yun. Okay, letter C. Okay, wala namang ibang tamang sagot dito, di ba? Siyempre, mari-revoke talaga yung registration niya. Kasi isipin mo, hindi lang siya basta dishonorable ha. Dishonorable na siya. Lagi pa siyang absent. Lagi pa siyang absent, di ba? Ano? Absent na teacher. So, letter C. Ayan, letter C. So, the certificate of registration of teacher can be revoked in this case. The correct answer is letter C. It's essential to maintain professional integrity. Di ba? Nakakaya naman. Laging absent dahil nagsusugal. Di ba? Syempre, baka gumaya sa iyo yung mga estudyante mo. Casey. Ayan, dito si Casey. Galing sa trabaho. Ayan. The late Casey Karang. Late kakauwi lang. Okay, sige, Casey. Number 17 na tayo. 17. A student asks. TLE major. TLE major next time. Sige. A student asks a question to which you don't know the answer. Naku po, etong mahirap. Isipin mo ha. Tinanong ka ng estudyante mo. Hindi mo alam yung sagot. Anong gagawin mo? Naku, mahirap to. Ayan, mahirap to. Mapapa-research kayo niyan. Mapapa-research kayo niyan. Huwag na kayong mag-research. Magre-research pa kayo. Di ba? Okay lang magkamali. Ayan, Pag nagkamali, okay lang. Importante may natutunan, ha? Okay lang magkamali. Importante may natutunan. Sige.
May math major din, TLE, may Filipino. Ayan, sige, sige. Ayan. Letter C, sabi ni Nelmar naman, Tabios, letter C. Ayan. Give that as an assignment to be answered the following day. Okay, pwede. Social studies. Okay, social studies. Okay lang yan, social studies. Kaya lang, pedagogical kasi yung mga questions ngayon eh. Oo, meron din tayong mga social studies. Ayan, letter C kay Giselle, letter C. Sige, tingnan natin kung tama ba yung sagot niyo yung letter C dito. Kay Julina, letter C. Ito ha, ito yung social science naman tong isa. Si Casey, social science pala to si Casey. Ayan yung social studies, social science. Sige, pasosyal ka pa ha. Ayan. Sige. Okay. Okay. Ayan yung social studies, social science siya. Ayan, social science. Anong tama? Tama. May tama ka. Ayan, may tama. May tama si Irish. Letter C ba Irish? Letter C sagot ni Irish. Letter B daw. Letter B po. Sabi ni Yam. Oh, letter B daw kay Yam eh. Etong magulong sagutan, di ba? Medyo malilito ka talaga dyan. Malilito ka dyan. Ignore the question, entertain other one. Siyempre, maling-mali yung letter A ha. So, process of elimination. Tanggalin mo na yan. Tell them that you have studied it before in the past but you have forgotten about it now. Oh, mali na rin yung letter D. Science. Okay, sige, science. B kasi. B kasi. B kasi. So, dalawang choices lang pagpipilian natin dyan. Di ba? Dalawang choices lang. Paano ngayon, ang tanong, paano ngayon, kung nasa middle ka pa lang ng class, tinanong ka na ng estudyante niyan? Oh, nasa middle ng class ka pa lang. Oh, Iris, halimbawa Iris, tinanong ka ng estudyante mo. Yun ang lesson nyo ha, yung topic na yun, nasa topic na yun ang lesson nyo. Tapos tinanong ka ng estudyante mo, middle pa lang ng class nyo. Sasabihin mo ba na assignment na lang siya? Eh, nasa middle pa lang kayo ng class nyo, nasa kalagitnaan pa lang kayo ng klase. So, assignment ba? Sasabihin mo ba, assignment na lang yan. Assignment, sige. Sige. O, sige nga, Iris, nasa kalagitnaan ka. Yung situation mo, sige, halimbawa, tinanong ka, tapos nasa kalagitnaan ka ng klase. O, gitna pa lang ha, hindi pa kayo matatapos. Lagot ka, sasabihin mo sa kanya, homework. Nagdi-discuss pa kayo eh. Wala nga naman sabihin mong homework ka agad, nagdi-discuss pa lang kayo. Di ba? Ang maganda dyan, letter B. Maganda yung letter B talaga dyan. Okay. Pagtawanan ka ng estudyante mo yan talaga. Pagtatawanan ka niya ng estudyante mo. Nasa kalagitnaan pa lang kayo ng discussion. Hindi mo na alam yung sagot, di ba? Homework na kaagad. O. Pagtatawanan ka ng estudyante mo yan. So, letter B. Letter B ang sagot dyan. O, magandang sagot dyan kasi pag kasi pag nag-honest ka sa estudyante mo, makakabuild ka ng trust sa student mo. Makakabuild ka ng trust dyan sa student mo eh. Okay? O, ayan o. Acknowledge. Ito yung source natin dyan. Ayan. How to handle student questions you don't know the answer. Ayan. So, great question. Do you have any ideas? O, yan o. Pwede ka rin ganun. Pwede mong sabihin ganun, di ba? O, meron ba kayong ideas? I like that question a lot but I'm not sure of the answer. I can look it up for you later. Pwede rin sabihin mo sa kanya, di ba? O. Now you're thinking. My brain needs to process the question for a while. I'll come back to you. Pwede mo rin ganun. Sabihin mo. Awesome question. I think your teacher is in school might appreciate answering that question in class. O, di ba? O, pwede rin. Help the student find the answer. Hanapin niyo yung sagot. Sabay kayo maghanap ng answer. Pwede. Oh, it's perfectly fine to be stumped by a difficult question. However, it's not okay to leave the student hanging without a response. O, tama, di ba? Kasi hanging ka eh. Ginagawa niya sa practicum. O, sa practicum yun. Sa practicum yun. Sa practicum yun. Ganun talaga yan sa practicum. Okay, ganun talaga yan sa practicum. Okay. Yan ha. Pero pag sinabi ko, pag nasa kalagitnaan ka, sasabihin mong homework yan, o homework na lang yan. Wala, nakahangin sa estudyante, homework, nasa kalagitnaan pa lang kayo ng lesson nyo, wala na, di ba? Kalagitnaan pa lang kayo ng lesson nyo, wala, nakahangin na kaagad yung estudyante mo, wala nang ganang makinig sa iyo kasi di ba?
Gano'n. Puwedeng sabay di kaya hanapin natin yung sagot, sabay kayong dalawa, puwede rin. Pero kapag nakahangi yung estudyante, wala na, mawawalan ng interes yun. 'Pag sinabi mo hindi mo alam, homework na lang siya, "Homework na lang 'to." Ayan. Magdududa sa'yo yun. Naku po, hindi niya alam. 'Di ba patay ka. Lagot ka ngayon. Bukas, I will tell you the answer. Puwede rin. Puwede rin sabihin mo. Okay, pero sabihin mo, okay, I'll try to find the answer. Okay, I'll try to find the answer. Gano'n, oh. Yes or no. If you can't quickly look something up during your tutoring session, 'pag hindi mo nakita kaagad, ayan, ah, then help the student leverage resources to find the answer to the question. So tulungan mo silang hanapin yung question, yung answer sa question. Okay, yan ang magandang gawin. Hindi yung sasabihin mo nasa kalagitnaan ka pa lang ng klase, sasabihin mo na lang homework. Halatang-halata, halatang-halatang hindi alam yung sagot. Wag ka masyadong obvious diyan, too obvious diyan. Wag masyadong obvious, okay. Okay, number 18. You're always short of money, lagi kang kulang sa pera. Ganyan naman talaga tayo, lagi tayong short sa pera, 'di ba? The mayor's son is failing in your class. Eto na. One day, Mrs. Mayor, apelyido yung mayor, hindi, joke lang, apelyido yung mayor. Mrs. Mayor visits you and offers a loan payable when able. Oh, loan pala, wag na lang. In exchange for a favorable mark for her son, what should you do? Ayoko na rin kasi loan naman pala. Buti sana kung bigay, 'di ba? Wala stick, 'di ba? Buti sana kung bigay, no? Yung pala, payable pala. Payable pala. Okay. Sige. Payable naman pala, wag na lang. Wag na lang, payable pala. Okay sana kung bigay. Okay sana kung bigay. Letter B. Sabi, thank the mayor's wife and decline the offer. Decline the offer. Pwede, di ba? Sincerely thank the mayor's wife and explain that regretfully you cannot do it because of the code of ethics for teachers. Pwede. Accept the offer but fail the mayor's son just the same. Pwede pa rin, di ba? Accept the offer and give a passing mark to the mayor. Mas gusto ko yung letter C. Ito mo. Letter C. Maganda yung letter C, oh. Accept the offer but fail the mayor's son just the same. Tanggapin mo yung loan, ibagsak mo pa rin, gantihan lang 'yan, gantihan lang 'yan. So, letter B, siyempre dapat ano tayo dapat, mabait tayo kapag nasa let kayo, dapat mabait kayo. Okay, dapat mabait kayo, ha, wholesome kayo sa let. Sige, letter B. Kung ako diyan sa totoo, naku, tatanggapin ko 'yun tapos babagsak ko pa rin yung estudyante. Bahala ka sa buhay mo, Mayor. Ayan, so tamang sagot is sorry, letter B pala 'yan, na mali ang nalagay ko. Eto letter B. Ayan, sorry, naku, nilagay ko pa yung letter B ang tamang sagot diyan, na mali pala yung na-underline ko. Teka lang, sandali lang. Letter B ang answer diyan, ha. Sorry, na mali yung na-underline ko diyan, na-highlight ko. Nasaan na yun? Number 18 yun, di ba? Ayan, hindi ko kasi na-edit. So, ang tamang sagot dito is letter B, ha. Ayan. Hindi ko kasi na-edit siya, sorry. Ayan. So, letter B, sincerely thank the mayor's wife and explain that regretfully, you cannot do it because of the code of ethics for teachers. So, letter B. Okay, pagkapareho lang naman yung letter A, letter B, pero letter B talaga yan. Okay, ayan ha. So, hindi ko lang na-edit. Hindi ko na-edit siya kanina ko kasi ginawa tong mga slides eh. Letter B ang tamang sagot. So, sorry yan. Letter A nalagay ko. Sorry. Next. Ayan oh. Letter B. Ito pala yung answer yan oh. Letter B. Mali yung na-underline ko dun sa choices. Di ba? Nandito sa explanation, pero mali yung na-underline ko sa choices. Ayan. Sa actual let, dapat mabait. Ayan oh, letter B ang tamang sagot ha. Mali lang yung na-underline ko dun sa choices. Ayan. I recommend option B. Sincerely thank the mayor's wife and explain that regretfully you cannot alter the student's grade due to the code of ethics for teachers. So, letter B ang tamang sagot. Okay? Siyempre, pero kung ako, mabait na teacher at hindi after sa sweldo. Okay, after sa sweldo. Pag ubos na, ayan na.
Mainit ng ulo pag ubos na ang sweldo. Letter B ang tamang sagot. Tama yung explanation dito pero mali yung na-highlight ko dun sa ano sa choices. Sorry yan. So, number 19. Ito na, number 19 na tayo. Number 19. So, bukas ulit na umaga ha. Tomorrow morning ulit tayo. Yan, meron tayo bukas na umaga. Marami kasi, 463 slides yan, no? Ang dami yan, no? 463 slides. Ang dami yan. Pag naubos nyo yan, naubos nyo talaga yan, imposibleng bumagsak pa kayo niyan pag naubos nyo yan, ha? Sige. Number 19, teachers often complain of numerous non-teaching assignments that adversely affect their teaching. Okay, non-teaching assignments pala, kaya naapektuhan yung teaching nila. Does this mean that teachers must be preoccupied with only with teaching? Dapat teaching lang sila, walang ibang gawain. Dapat preoccupied sila ng teaching lang, ha, walang iba, walang mga homework, walang mga checkan ng mga homework, mga ganun. Tama ba 'yan? Letter A, yes, because teaching is more than enough full-time job. No, because to lead in community activities is the job of elected officials. Elected officials naman to. Letter C, yes, if they are given other assignments, justice demands that they be properly compensated. Okay? Mga non-teaching assignments, so ibig sabihin, yung mga trabaho other than teaching. Okay? So, halimbawa, merong mga tree planting activities, mga ganon. Merong mga parades, may meeting sa community, mga ganyan, okay? Letter D, no, because every teacher is expected to provide leadership and initiative in activities for betterment of communities. Ayan, maganda tong question na to. Maganda yung question, ha? Maganda yung question. Pwede talaga to sa actualet. Anong sagot nyo dyan? Number 19, D, mabait daw ako. Ayan, daw lang, may daw. Bakit may daw? Ayan. Oo, mabait ka dapat sa actualet. Sa totoong buhay dapat tanggapin talaga 'yan. Tanggapin yung loan. Kaya lang babayaran pa rin eh. Sabi kasi doon, payable whenever whenever you can, 'di ba? Wag na lang, wag mo nang tanggapin, babayaran naman. Walang hiyang asawa ng mayor 'yun, 'di ba? Kasi pababayaran pa. Babayaran, payable pa. May justice and sweldo pa rin. It is okay, sir. Basta injustice, may sweldo pa rin. May sweldo pa rin. Kaya lang hindi mo puwedeng sabihin 'yan sa actualet, yung may sweldo pa rin hindi puwede kasi 'yan sa actualet yung may sweldo pa rin, eh. Hindi puwede 'yan sa actualet yung may sweldo pa rin. So ibig sabihin yung letter C, mali na yung letter C. Okay, so very good. Tamang sagot diyan is letter D, ayan. No, because every teacher is expected to provide leadership and initiative in activities for the betterment of the communities. Kasama kasi 'yan sa ano nila, sa trabaho ng mga teachers. Part talaga 'yan. Kaya nga yung iba, 'di ba, 'pag merong mga tree planting activities, kasama talaga 'yan. Walang bayad 'yun. 'di ba usually yung mga ganyan Sunday pa ginagawa 'yan, Yung cleanup drive, mga cleanup drive, 'di ba? Yung Sunday ginagawa yung mga cleanup drive. Tapos, makasali mga teachers do'n, walang bayad 'yan. Walang bayad 'yan. Okay? Ayan, no, because teachers have a role beyond the classroom. They can inspire students, engage with parents, and contribute to community well-being. Walang bayad kasi talaga yung mga ganun. Naka-apply yan sa totoong buhay, ginagawa yan sa totoong buhay. Yung mga cleanup drive, yung mga tree planting activities, mga ganyan. Okay, next, number 20. Number 20 na tayo. How do you characterize values that apply to the whole of humanity as taught by great teachers such as Buddha, Lao Tzu, Jesus, and the like? Ayan. Paano mo daw yan i-characterize yung mga values na tinuturo nila? Secular values, sectarian, mga sectors lang, sectarian values, universal values, values of organized churches. Organized churches. Sige, tingnan natin yung mga answers ninyo. Madali lang to, napakadali ng answer ito. Very practical lang. Justice teacher. Oo, justice. Justice. Ganyan talaga yan. Ikaw pa nga gagasto, di ba? Kasi isipin mo, mga cleanup drive, mga ganyan, hindi libre pamasahe. May snack naman siya, pero hindi libre yung pamasahe.
May snack 'yon, pero hindi libre yung pamasahe. Minsan wala pa nga snack minsan, eh, kayo pa magpapa-snack. Pero may budget naman 'yun sa school kasi. Kaya lang yung iba do'n 'pag walang budget mga ano lang, mga donations. Mm. Ako minsan nagbibigay ako ng kaunting donations, oo, sa school, ganyan. Last time nabigay ako do'n sa ano, kasi meron silang ano ba 'yun, learning camp. So, nagbigay ako ng maliit na amount para ano, para sa mga soft drinks, ayan. Kasi pang-snacks nung mga ano, last day nila sa learning camp, nagbigay ako ng pang-snacks do'n sa Piapi High School, ayan. Okey, 'pag may extra, magbigay tayo 'pag may extra. Okay, sige. So, letter C, universal values talaga 'yan. Okay, universal values. Self-explanatory, madali lang 'yan. Oh, the values taught by great teachers such as Buddha, Lao Tzu, and Jesus are universal values. These principles transcend cultural, kasama na yung cultural, religious, and sectarian boundaries, emphasizing kasama na rin yung mga sectors diyan, eh, ano. Okay, next question 21. Which statement or statements describes old time-tested teaching methods? Old, tapos time-tested teaching methods. Mga old methods na 'yan, ha? Old methods. They are teacher-directed. Mastery of subject matter is at most. Ito yung mga ano, 'di ba? Ano bang tawag dito? Yung mga ano ba 'yun? Perennialism. Mga perennialisto, 'di ba? Mga perennialisto. Mga perennialism 'to, 'di ba? 'Yan tama, mga perennialistong ganito, ha? Mga perennialist yung mga ganyan. Yung mga old ano, old tsaka time-tested teaching methods, mga perennialist 'yan, perennialism 'yan. Okay. Perennialism. Teacher-centered, Teacher-centered. So, perennialism 'yan, 'di ba? Perennialism yung mga teacher-centered, eh. 21. Letter D. Sabi nila letter D daw. Letter D. Okay, letter D. Letter D. Yung iba, walang answer. 21 letter D kay Julina. Baka delayed yung mga signal. Okay, sige. Letter D. 'Di ba letter D, perennialist 'to, eh, mga perennialist. Directed, teacher-centered, subject matter, yun talagang pinakaimportante sa kanila. Kaya turo ng turo lang, 'di ba? Yun procedures are well established, turo lang sila ng turo. Yan, turo lang. 'Di ba? So, letter D ang tamang sagot. Yung 1, 2, 3 talaga yan. Mga perennialism yan. Ayan, approaches rely on established practices and routines. Ayan. 'Di ba? Ito yung mga old time-tested teaching methods. Yan, tatlong yan. Yung tatlong binanggit, yun. Okay, yung tatlong binanggit, yun. Okay, 22. The list of let competencies upon which your licensure examination is based is a product of 5 consultative workshops with the academe in the entire country. What approach to let competency develop was used? Alin daw yung approach na ginamit dyan sa let? What competency? Kasi 5 academe, 'di ba? Ayan, 5 consultative workshops with the academe in the entire country, sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, ha? So, nag-discuss sila kung ano yung gagamitin natin sa test. Ano yung ibibigay natin sa test. Nag-discuss sila kung anong gagawin nila sa test, ano yung ibibigay nila sa test. Okay? Ano yan? Interactive, objectivist, rational, or collaborative? Lagyan yung number, permanent sa malian. Okay lang yan, basta dito, ha? Basta dito pa sa practice natin. Dito pa lang sa practice, okay lang yung magkamali. Pero sa actual, mali, hindi na pwede magkamali.
Paano na lang kung sa actual ka nagkamali? 'Di ba? Kung sa actual ka nagkamali, naku po, disgrasya. Hindi grasya 'yon, disgrasya 'yon. Disgrasya. Patay, patay. Okay, letter D, letter D. Okay? O kasi nga, 5 consultative workshops. Isipin mo 'yon, 5 consultative, nagko-consult sila, 5 workshops with the academe, mga academic heads sa buong country. Oh, so ibig sabihin, collaborative. Okay, very good. Collaborative ang tamang sagot. Nag-collaborate yung mga heads ng academe sa buong Pilipinas para i-discuss kung ano yung i-cover sa licensure examination. Okay, diba? Sa isip, uy, ginagawa pala nila yan. Parang hindi naman. Hindi naman. Okay. Joke lang. Ginagawa nila yan. Okay, ano, collaborative. Development involves engaging stakeholders such as educational experts in a joint effort to define the competencies needed for a specific. Ayun, ang ganda ng explanation, oh. Ang ganda ng explanation, di ba? O, tandaan nyo yan, ha? So, collaborative ang sagot. Baka maglabasan kasi ang mga yan, eh. O, number 23. Number 23. Sige. Hanggang ano lang tayo, hanggang 6. So, malapit na pala mag-6. Tapos, oh. Sige, para makarami tayo. So, bukas ulit ng 9. So, manood kayo 9 o'clock. Okay? Alas 9 ng umaga. Mag-abang kayo. 21 o 22. 23 na tayo, 23. Okay. Kurt loves to design and build things. At the age of 10, he has already designed and built his own treehouse. Oh, di ba? 10 years old pa lang siya, nakagawa na siya ng treehouse. He has designed and built elaborate buildings as projects for book reports. Oh, ang galing, di ba? Naka-design siya, naka-elaborate siya ng mga buildings, projects for book reports. He has built a raft that actually floated down the local creek. Yung raft, yung parang ano lang, 'di ba? Parang bangka. Yan, ganyan, raft. Oh. What would Howard Gardner say about Kurt? Howard Gardner pala to. Ayan. Oh. Si Howard Gardner pala to. Ano daw ang sasabihin ni Howard Gardner diyan kay Kurt? Letter A, letter A, letter A. Aba, letter A mga sagot nila. Letter A, naturalist skills. Okay. Sabi niya, naka-elaborate siya ng buildings projects for books. Naka-build pa siya ng raft, di ba? Verbal skills. So, mali na yung letter C kasi verbal naman yan eh. Unlikely to be successful. Mali na yung B, tsaka, yung C at saka D, di ba? So, letter A tsaka letter B na lang ang pagpipilian nyo dyan. Naturalist skills. Kurt is high in naturalist skills. Pwede din. A, visual, spatial, logical, mathematical. Pwede rin. Kaya lang, ang sabi kasi dito is built, designed, and built. Di ba? Naka-design siya. Oh. So, maganda yung spatial niya, di ba? Tsaka yung, syempre, computation kasi nagbi-build ka eh. So, mathematical, dalawa. So, ang tamang sagot is letter A. Very good. Oh, magaling sila. Nakasagot sila ng letter A lahat. Ayan, walang nagkamali. Good job ha. Walang nagkamali dyan. Letter A lahat. Okay, so letter A. 24. Ayan, para makarami tayo. If you learn best through listening to lectures, discussions, and to what others say, what type of learner are you? Anong type of learner ka daw? Ayan, sige. Anong type of learner ka? Madali lang to. Napaka-simple nito. Listening lectures, di ba? Alam nga namang mag-visual ka dyan. Listening to lectures, discussion. Ito, mga simple ng question na to. Mga simpleng question na to, di ba? Mga simpleng question na lang to. Letter A. 24, letter A. Ayan. Siyempre, kasi nga, listening. So, auditory, di ba? Auditory. Yan, letter A. Next. Ito, maganda tong question na to. Which is a classroom application of Vygotsky idea. Vygotsky pala yan. Of scaffolding. Alin daw dyan yung idea ng scaffolding ni Vygotsky? Letter A, give the learning the necessary assistance until she can be on her own. Letter B, from the start, leave the learner to herself because she has the power of self-learning. Pabayaan mo siya kasi may self-learning power naman siya. C, don't spoil the learner by doing what she ought to do. Huwag mo spoil kasi kung ano yung ginagawa niya, ipagawa mo sa kanya. Ayan, don't spoil the learner. Give the learner a task that challenges her ability. Bigyan mo siya ng task na matcha-challenge yung kakayahan niya. Ano daw dyan? Scaffolding ang pinag-uusapan natin. Ano ba yung scaffolding?
Ano ba yung scaffolding? Letter A yung 25 nila, letter A. Sigurado kayo, letter A ha. Ano ba yung theory ng scaffolding? So yung theory ng scaffolding ni Vygotsky is tulungan mo yung guided learning. Tulungan mo yung estudyante, yung bata hanggang sa area na hindi niya kaya. Pagdating dun sa kaya niya na, kung kaya na niya, pabayaan mo na siya. Okay? Kung kaya na niya, pabayaan mo na siya. Yun ang Vygotsky scaffolding ha. Tulungan mo siya, pero kung kaya niya siya, pabayaan mo na. Kung kaya na niya, pabayaan mo na siya. So letter A ang sagot. Ayan, very good. Yun ang scaffolding. Okay? Letter A. Yan, good job. Last question na to. Last question tayo. Bukas ulit tayo ha. Bukas ulit. Last question to. Bukas tayo ng alas 9. Okay, alas 9. Or baka earlier. Depende ha. Which is true of the integrative approach to lesson planning? Lesson planning na to. Ano daw yung totoo dyan sa lesson planning? Okay, multidisciplinary, teacher-centered. Yung teacher-centered ba yung lesson planning? Highly structured lessons. Highly structured lessons. Ayan. So, itong question na to, para self-explanatory na lang din to eh. Diba? Ano to? Self-explanatory na itong question na to. Letter A, 2 and 3. 2 only, 1 only, 3 only. Sige nga, tingnan natin. Number 26. Ayan. Last question natin to number 26. Bukas ulit tayo ng umaga. Ano mga sagot nyo? 26. Letter C, letter C. Kasi self-explanatory na to, di ba? Madali na itong gawin. Madali na itong sagutan. Multidisciplinary. Hindi naman to kailangan multidisciplinary. Teacher-centered. Hindi naman teacher-centered ang lesson plan. Di ba? So, highly structured lessons. Very good. Magagaling sila. Diarona. Ayan. Bakit letter A ka? Hindi yan letter A. Okay, so letter C. One only. Highly structured lessons. Ayan. Ang lesson plan is highly structured lessons. Okay? Ayan na. So, letter C ang tamang sagot. So, bukas ulit tayo ha. Bukas. Again, yung mga short videos, panoorin nyo yun kasi pang pang general education yung mga yun. Okay, pang Gen Ed yun. So, panoorin yung mga short questions, yung mga short videos dito. Alright? Pero, magla-live pa rin ako. Ano muna tayo? Yung mga major, mamaya na yung major. Muna ako, sa Prof Ed muna ako. Pero may major din tayo ha. Prof Ed muna tayo. Ubusin natin itong Prof Ed. Pag magaling na kayo sa Prof Ed, pwede na tayo mag-major. Okay? Kasi 40% ang Prof Ed, 40% ang major sa secondary education. 20% lang sa ang Gen Ed. So, kahit yung Gen Ed, kayo nang bahala dyan sa Gen Ed eh. Nood lang kayo ng mga video sa Gen Ed. Basa-basa lang kayo. Memorize lang. Madali lang kasi ang Gen Ed. Doon kayo maging expert kayo sa Prof Ed tsaka sa major ha. Tapos sa naman, sa elementary education, 60% ang Prof Ed. So mataas talaga ang Prof Ed ha, sa elementary tsaka secondary. So dapat siguraduhin yung magaling kayo sumagot sa Prof Ed, magaling kayo mag-analyze. Okay, ng mga questions. 40% lang ang Gen Ed sa sa elementary education. Kaya huwag kayo masyadong mag-google ng malaking oras sa Gen Ed. Doon kayo mag-google ng malaking oras sa Prof Ed talaga. Okay? Math major. Ay, medyo mahirap yung math major ha. Pero 120 items lang ang math major. Hindi syempre hindi ka magkapareho ha. Yung math major, 120 items lang yan sa actual. Yung ibang mga major, 150 items yon. Pero yung math major, 120 lang kasi magko-compute kayo eh. Magdadala kayo ng calculator dun eh. Filipino, linggo ng wika. Sige. Bukas ulit tayo. Bukas ng umaga ha. Bukas ng umaga. Alright, sige. See you tomorrow guys. Thank you for joining. Okay. Bye-bye. Okay.